Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, napaka-importante po ng pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag po kayong bibitaw. Ano po ang mga important reminders? Ngayong umangat po yung ilang dividend stocks, lalong-lalo na po itong linggo na nagdaan. Alright, pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan! Mga important reminders no, na gustong-gusto ko pong ikwento po sa inyo. Lalo na po ngayon no, na tumaas na po yung ilang dividend stocks. No? So, hahatiin ko po sa dalawang part po ang video po na to. No? Konting sharing lang po about investing. And number 2 po, ano po talaga ang dapat nating gawin no? Ngayon hanggang sa future no, sa mga ganitong pangyayari po. No? Okay, kasi po, napansin ko lang po no, nabigla pong tumaas yung ilang dividend stocks na binili ko po lately po. No? Hindi ko alam kung pinitik ito ng mga traders no? O kung dumadami ba ang nag-dividend investing na po ngayon. No? Pero alam niyo naman po, familiar po ang marami po sa inyo no? No, March to April no? Ay nilipat ko na po no ang ipon no ng aking anak into dividend investing no, at pinili ko po dito yung mga stocks po no. Marami po siyang stocks no, diversified po ang portfolio na binili po natin para po kay Tonton. And namili po ako no March to April, around 2 months po ako namili po no. At ito po yung mga nakita ko po na malaki po ang nag-gain po. Ito po sila FEU, sila PPC, sila GSMI, Keeper, RFM, si Crown, at si Centro Escolar University. At tingnan nyo na lang po yung gains po nito. No? It's ranging from 9 to 18% po. No? Okay, no? So marami po kasing taong nagtatanong, no? Independent stocks, no? Itong si stocks na ganito, stocks na gano'n, no? Sinasabi na, Kuya John, paki-review mo nga ulit yung stock na to kasi tumaas siya, no? Ano po ang gagawin? Lalo-lalo may konting gain, tumaas yung dividends. Ano ba dapat ang gagawin po natin, Kuya John, no? So, bago ko po sagutin po yan, ang gusto ko po sabihin po sa inyo, no? Nag-accelerate po ang aking learning since I started this channel last year, no? Kasi I read more, I watch more, I observe the market, mas ino-observe ko po yung nangyari. Hindi lang yung point of view ko ang ino-observe ko, no? Mas ino-observe ko na rin po yung point of view ng iba. At nag-spend po ako ng mas maraming time no ng pag-iisip about investing and about market no, at ang natutunan ko po talaga, the more I get experience, the more I learn, the more I observe no, ay lalo po kung nagli-lean towards no the investing style of these two legends na sila Charlie Munger at si Terry Smith no. Sa papaanong paraan, mas nagiging long-term investor na po ako. At yun po ang gusto ko po ma-influence po sana sa inyo, na maging long-term thinker na po kayo. No? Umpisahan na po natin labanan yung ating pagiging short-term, yung pagkakaroon natin ng short-term mindset. Ako po marami rin po akong ganyan eh. Actually, yung talaga lahat ng kapalpakan ko sa stock market, dyan nang galing sa pagiging short-term mindset na sana naiwasan ko kung long-term lang sana ang aking mindset. Sana wala pa nakaiwas ako ng maraming errors, no? Kung hindi lang ako naging short-term mindset. Kaya yun din po ang gusto ko pong i-share po sa inyo kasi masisiraan po tayo ng ulo, no? Kakasunod po talaga sa market, nakakasira po ng ulo po yan. Ako nga binabasa ko, tiningnan ko lang po yung summary ng news no sa business world no nung mga nakakaraang linggo. Tiningnan ko next page ako. Grabe, taas baba lang eh. Negative, positive, negative, positive. Parang niloloko. Alam mo, sisiraan ka talaga, nakakaloka po talaga pag pinipredict po natin ang market, no? And yung ano po yung nangyayari sa market, no? Pag nagkakaroon po ng gains, no, sometimes no, we get 20, 30, 40, 50% gains. Hindi po yan time to celebrate. Hindi po talaga tayo dapat nag-high five. And it does not also mean no, na walang nangyayari sa stock natin o minsan down yung hawak natin. It does not mean na maging malungkot ka. No? Kasi kung ang dapat po natin ginagawa is bumibili tayo ng stock na sa tingin natin mag-grow for the next 10 years at dapat nabili natin yung stock na yon sa magandang price at hindi na po natin kailangan ng opinion, ng validation ng iba para maapektuhan ng ating nararamdaman. Yun po ang gusto ko pong message po sa inyo. So Kuya John, ano ang dapat nating gawin in the future, now at sa future, lalo may mga ganitong pangyayari? Ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, no?
sobrang paulit-ulit ko na pong sinasabi po sa inyong lahat at ako po sinasabi ko rin po sa sarili ko po ito. Number one rule po ito ng investing, guys. Number one rule. Buy only stocks that you understand. Pag hindi mo na-understand, wag mong hahawakan. Yung naiintindihan mo lang. Kasi everything else, lahat po ay nakadepende sa pagkakaunawa mo sa negosyo ng stock na hinahawakan mo. Kasi dapat alam mo siya, dapat may confidence ka at alam mo saan papunta ang negosyo, yung direksyon ng company at ikaw mismo kumbinsido ka na maganda ang future ng company at paangat ng paangat lang ang direksyon niyan. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Diyan po nakadepende po yan. Kaya po lagi pong sinasabi ni Warren Buffett po yan. Kung mapapansin po ninyo, si Warren Buffett reads 600 pages a day. A learning machine. Compounding learning machine po si Warren Buffett. 90 to 95% ng stocks tinatapon po niya. At ang sinasabi niya, hindi ko naintindihan. Hindi po ibig sabihin hindi niya naintindihan ng negosyo. Ibig pong sabihin, wala po siyang confidence, no, kung saan ang future ng stocks na to for the next 10 years. Ang gusto po kasi ni Warren Buffett, sure ball na naiintindihan niya yung mangyayari sa stock na to for the next 10 years. So choose only the stocks na kaya mong i-paint yung story niya for the next 10 years at magagawa mo lang yan kung naiintindihan mo yung negosyo ng stock na pinapasok mo. Kaya hintuan na po natin ang pag-i-invest sa mga negosyo na hindi po natin naiintindihan. Alright, number 2, bukod sa naiintindihan natin, may financial data that supports our thesis. Magfo-form po tayo ng opinion, magfo-form po tayo ng thesis, magfo-form po tayo ng story tungkol sa negosyo po na to. Dapat supported po ng financials po yan, no? Ayan po yun. So, based on financial history po. Kaya tigil na po muna natin yung mga IPO, yung mga masyadong bago na company po, no? Kasi wala po tayong makukutkot na data, no? Wala pong evidence, no? Ayan. At kailangan po natin at least 5 years na evidence na napag-aaralan natin ng isang stocks, no? Number 3, very, very important. Dito po, tumatakbo po, no? Ang point po ng video po na to, no, buy only growing stock. Growing lang po ang ating papansinin. Wala na pong ibang stock. Kapag ang isang stock ay stagnant o declining, kahit malaki pa ang binibigay na dividends po niyan, wag po nating papasukin po yan. Kasi kapag ang isang stock ay stagnant or declining, no, napaka-unproductive po mag-invest po niyan. Borderline waste of time po talaga yan. Mas efficient po talaga na yung oras po natin, yung precious time natin and precious capital po natin ay nilalagay po natin sa mga growing companies only. Alright, no? Kapag hindi po growing, hindi po worth it po yan. Marami na pong backtesting na ginawa po si Terry Smith. I-google niyo po si Terry Smith. Gumawa po siya ng maraming presentation po dito. Nag-backtest po siya ng maraming stocks po, no? Growing stocks always win. Always win, no? So, pagkatiwalaan po natin yung ang mga pro katulad ni Terry Smith, no? Number 4, ang susundan po natin sa stock po natin ay yung narrative. Okay, naiintindihan mo yung stock, nag-paint ka ng pictures, saan ito papunta in the next 10 years, basahin mo ngayon yung annual and quarterly report at tingnan mo kung nasusundan ba niya yung istorya na binuo mo sa isip mo sa mangyayari sa negosyo po na yan. At wag po natin papansin yung mga temporary problems. Minsan ganyan talaga eh. May mga problema ang negosyo po. Minsan nangyayari po yan. Minsan nasusunugan. Minsan nananakawan. Di natin maiiwasan po yan, no? Pero susundan po natin yung istorya. Kung nasusundan pa niya yung expectations po natin, yun po ang importante po dyan. Okay? And number 5, use dividends as safety net. Safety net po itong dividend. So kaya nga po, no, ako po sa investing ko po, ini-incorporate ko na po talaga ang dividend po dito, no. Safety net po ito, no. Only buy stocks at an attractive price na ang yield on cost mo, kung magkano mo siya nabili at magkano yung dividends na ibibigay sa'yo, dapat attractive siya sa'yo. Doon ka lang papasok pag attractive na yung dividends, no. So in my opinion,
Ngayon po, no, at this point, no, 5% ang aking threshold kasi nga, syempre, napaka-bear market. Pero in the future, kapag ipagpipilitan ko ang 5%, wala na po akong mabibili. So, siguro long term, magiging 4% po ang aking threshold, no? And dapat may history ng increasing dividends. No? Growing yung stock, satisfactory yung dividend yield niya at nakikita mo na tataas ang dividend niya sa future. Kasi protection po ito. Protection po, insurance po natin ito. Na kapag nangyayari yung flat market, hindi ka Sir 00. Meron ka pa rin. Meron ka pa rin. No? Halimbawa, kinukwento ko na po sa inyo, nagkakaroon po talaga ng lost decades sa Pilipinas. May lost decades sa Japan. May lost decades na walang nangyayari sa stock market. For 10, 15, 20, 25 years, nangyayari po yan. At protection din po natin. Kung sakaling na value trap po tayo, no, na sucker ka, gusto mo na mura na stock, na-trap kang gano'n, no? Hindi talaga umaangat yung capital gains niya, hindi umaangat yung prices sa market, may kita ka pa rin sa dividends, no? And pinaka-important po talaga, this is protection against our emotion, no? Tao po tayo, hindi po natin may iwasan na maging emotional po tayo. Sisipa at sisipa po ang emotion po natin. Tao po tayo, hindi po tayo robot, no? Okay, so kung may dividends at masaya ka sa dividends na binibigay po niya, napoprotektahan yung emotion natin na hindi natin gagalawin yung stock na yan, no? Ayun, yan po ang ibig ko po sabihin. Number 6, ignore the market energy. Ignore the market energy. Actually po, no, kung mapapansin po ninyo, ang marami pong mga magagaling na investor po. O kwento ko na lang po kayo, no? Si Warren Buffett, saan siya pumunta? Wala siya sa New York. New York po talaga ang capital ng financial markets po, no? New York, doon po talaga ang capital. Wala po doon si Warren Buffett. Nasa Omaha, Nebraska po siya. Nasa probinsya po siya. Okay? Si Sir Templeton, John Templeton ba? Hindi ako nagkakamali po, no? Nagpakalayo-layo rin po siya. Kaya yun, doon nila ina-attribute ang kanilang success kasi lumalayo po sila sa energy ng market po, no? At marami pong investor lumalayo po sa New York, pupunta sila sa mga liblib na lugar kasi po kailangan po ninyong i-ignore ang energy market para po maging successful po tayo. Otherwise, maapektuhan po ang returns po natin, no? Kasi po kung if you feel na magiging affected ka ng ups and down ng market, kapag bumababa, ang tendency binebenta mo. Kapag umaangat ng konti, ang tendency mo nagbebenta ka or anything like that, no? Nagiging in and out. Mas maganda po kasi mag-technical analysis na lang po tayo kapag gano'n. Kasi minsan niloloko lang natin sarili natin, you know? In and out ka ng position. Trader ka na, hindi ka na po investor kapag gano'n po, no? If you're pretending to be an investor, sorry po, no, kung medyo masakit at diretso po ito, ha? If you're pretending to be an investor, pero in and out ka sa position mo, no? Just after a few months or just after a year, 2 years, no? It will just hurt you. In the long run, it will just hurt you, no? Okay, number 7 po, let your investment do the work. Ayan, pabayaan po natin yung investment po natin. If you bought a good investment, maganda yung stock na nabili mo. Growing, dividends growing. Nabili mo ng magandang price, parang awa nyo na po, guys. Parang awa nyo na po, nakikiusap po ko, no? Hayaan nyo na lang po yung stock. Pabayaan nyo na po. Iwan nyo lang po doon for many years to come. Huwag nyo pong gagalawin na. Nakakita ka na ng ginto, no? Kumbaga nakakita ka na ng jowa, no? Nasa kanya na ang lahat, no? Sa jowa na gusto mo. Ang ganda-ganda niya, ang bait-bait niya, napaka-understanding niya, mapagmahal, napaka-loyal. Huwag ka nang tumingin sa iba. Iwan mo na. Jowain mo na yan forever. Siya na ang dawan. Asawahin mo na yan. Ganon ang ibig ko pong sabihin, no? Ang pinaka-the best po, do nothing. Sabi nga ni Dolphy, no, umupo ka lang, humiga ka lang, relax ka lang, at uminom ka ng banayad whiskey. Yung pong gagawin po natin. Ang analogy po niyan, ganito po in real life, no? In physical life. Isipin mo na muhunan ka ng 1 milyon at nagbuo ka ng apartment. At yung apartment na yan, binibigyan mo ng 15K a month, no? Or 180,000 a year, no? So 18% ang return. Ang ganda po, no? Ang ganda po, no? Ano bang gagawin mo dyan? Ibebenta mo pa ba yung apartment na yan? Bakit mo ibebenta? Alam mo naman yung apartment mo, every year, pwede mong itaas yung renta, no?
Kasi allowed naman ng law yan na itaas mo ang renta. Bakit mo siya gagalawin? Bakit mo siya ibebenta? And also, yung value ng apartment mo, dahil nga tumataas ang renta, tumataas din yung lupa, tumataas yung value ng apartment mo every year. Ano pong kaibahan po niyan sa dividend stock na tumataas ang dividend every year? Tumataas din ang value po niyan every year. Kumikita ka two ways. Kumikita by increasing ang dividends mo, and then yung capital gains mo tumataas at tumataas at tumataas din. So pabayaan lang po natin po sila. At lastly, pinaka-important po sa lahat, buy stocks with conviction, no? Wag tigilan na po natin guys po, no? Na bumibili po tayo ng stocks no na hindi po mataas ang conviction po natin, o hindi tayo sure, o hindi po talaga 100% ang pakiramdam po natin, no? Bumili lang po tayo ng stock pag sobrang sure po tayo sa decision po natin, at hintuan na po natin ang ulan na lisis. Kaya ako po nilista yung mga 7 po na nandito po, no? At kaya po tayo nag-aaral ng investing, ng mga iba't ibang way to analyze stocks, no? Para po ito para po yung conviction po natin nandoon po talaga, at talagang iwan natin yung investment natin na matagal na panahon. Dapat po ito, ang investment po nito at least 10 years bago tayo mag-decide kung anong gagawin po natin nito no? Dapat po ganun Kasi po para hayaan lang po natin yan, no? Na lumago at tayo po ay kumita ng kumita. Kasi once na pinaghalo po natin, no? Na nagde-day trading tayo, nag-active trading tayo, no? While ang tinatry natin sabihin sa sarili natin, long-term investor po tayo, niloloko po natin sarili natin at nasisira po ang diskarte po natin. Make your choice kung ano ka ba talaga, no? Make your choice at ayusin po natin ang ating mindset, no? At para lang po sa akin, no? Ito na po ang direksyon na gusto ko pong i-apply sa sarili ko po, no, sa sarili ko pong investment, no, na gusto ko na po talagang tigilan ang lahat na masasamang bagay na ginagawa ko sa aking portfolio, no. Gagawin ko na talaga itong high conviction, no, from now on. Ito na talaga ang gusto kong gawin, no, na I will just keep track and i-watch list ko yung mga wonderful companies na nakikita ko magaganda talaga, na talagang growing, pati dividends growing. At tapos aabangan ko lang kung kailan maganda ang presyo, pasok tayo dyan. Yun lang po, no? Dito na lang napakasimple lang po, no? Napakasimple. Ang mahirap po dito, labanan yung puso, labanan yung emotion. At yun lang po ang mga kwentuhan po natin, no? Hindi po to financial advice, may halong entertainment po ito. Alright, hindi po to financial advice, ha? Consult po kayo sa expert, no? Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell, comment po tayo sa baba, kwentuhan tayo. God bless, to God be the glory. Happy investing, bye-bye.